Punta naman tayo sa Primordial Blessed Land. Napasabi na lang si Gu Xuanchen na ang spiritual power ng Xiaoyao sect ay bumaba pero ang Primordial Tree ay lumalakas at lagpas ito sa inaasahan ni Gu Xuanchen. Sabi pa ni Gu Xuanchen na naituwid niya na ang Xiaoyao sect kaya ang pagtuunan niya ng pansin ang Primordial Fruit para matulungan niya si Gu Yuan sa kanyang Chaotic Celestial Body. At may nagsalita na disciple Xiaoming daw ay magbabayad ng parangal sa kanyang master na si Gu Xuanchen na pansin naman ito ni Gu Xuanchen. At biglang inatake ni Gu Xuanchen at sinabihan niya ang nagsalita kanina na lumabas. Nakailag naman dito ang nagsalita kanina na si Xiaoming. Nasabi na lang ni Xiaoming at habang tinawag niya si Gu Xuanchen na master tinatanong niya ito kung bakit siya inatake ni Gu Xuanchen habang papunta siya sa ating bida. Nasabi na lang ni Gu Xuanchen na disciple Xiaoming at kailan siya nagkaroon ng disciple. At paiyak na sinabi ni Xiaoming na nakalimutan na ba ni Gu Xuanchen siya at nasabi pa ni Xiaoming sa ating bida na noong panahon na nagsabi ang kanyang senior Xiaoyao na ang sekreto at ang daan ng heaven ay habang nakikinig si Gu Xuanchen si Xiaoming naman ay nasa tabi lang ng ating bida at sa 100 na taon na nakalipas siya ay nag-evolve. At naalala ni Gu Xuanchen at tinanong niya si Xiaoming na kung siya si Hongming ang Primordial 3. At biglang sumaya si Xiaoming dahil naalala na siya ni Gu Xuanchen at may pahalik-halik pa siyang nalalaman. Nagsabi si Xiaoming na ipinanganak ang wisdom bago pa ang fruit. At tinawag ni Gu Xuanchen si Han Gong at tumugon naman ito. At inutusan ito ng ating bida na papuntahin sa Primordial Blessed Land ang lahat ng mga disipolo sa Xiaoyao sect na may cultivation na heavenly pataas. Matapos nun tinipa ng Patriarch ang kanyang mga disipolo. At nagulat ang Patriarch sa ating bida na 101 na disipolo na may lakas ng heavenly realm pataas ang kanyang natipon. At biglang pinalitaw ni Gu Xuanchen ang Lingyin Temple. Nasabi na lang ng Patriarch sa ating bida na ang Lingyin Temple ay gumagalaw ng walang kahirap-hirap. At gumagalaw ang Quanling River ng Lingyin. At ang enerhiya ng Lingyin ay kumonekta na sa Primordial Tree. Habang tinutulungan ng Lingyin Temple ang Primordial Tree na mangha naman ang mga nanunood na mga disipolo. Nasabi na lang nila na ang spiritual energy ng Lingyin Temple at ang Primordial Tree ay nagko-connect ito at nag-communicate ito sa isa't isa. Sinabihan ni Gu Xuanchen ang mga disipolo na sisimulan na nila ang pag-insayo. Biglang nagkaroon ng Thunder Tribulation at nasabi na lang ng isang disipolo sa kanyang master na si Gu Xuanchen na ito yung naramdaman nila na ginamit ng ating bida noon na Thunder Tribulation of Heaven. Nasabi pa ng isa na ito ang Thunder Tribulation na umakyat sa Human Emperor Realm at ito ay nakakatakot. 100 Thunder Tribulation at nasabi na lang ni Mo Kuan kung ano ang pinaplano ng kanyang master na si Gu Xuanchen. At ginamit ng ating bida ang 1,000 Illusions at ginawa niya itong Void 7 Star. At ito ay nag-activate at kino-control ito ng ating bida. Habang bumabagsak ang Thunder Tribulation sa Primordial 3. At biglang pinahinto muna ni Xiaoming ang ating bida dahil maghahanda muna siya sa Law of Heaven para sa Primordial 3. Naghinti naman dito ang ating bida at nag-aabang lang sa mga mangyayari. At nagsimula ng basbasa ng Thunder Tribulation ang Primordial 3. Habang bumabagsak ang Thunder Tribulation nag-e-evolve naman dito si Xiaoming. Pagkatapos mag-evolve si Xiaoming nagpasalamat ito sa ating bida habang hawak-hawak ang Primordial Fruit. At biglang umiyak si Xiaoming dahil ang kanyang eyebrow ay nasira ng Thunder Tribulation habang nagbuntong hininga na lang si Gu Xuanchen. Habang binibigay ni Xiaoming ang Primordial Fruit kay Gu Xuanchen. Tinanggap naman ito ng ating bida sabay sa pagtapon ni Gu Xuanchen sa taas ang Primordial Fruit. Para ito'y mabasbasan ng Thunder Tribulation. Sinabayan din ito ng ating bida sa pag-cultivate para umangat ang kanyang cultivation. Habang bumabagsak ang Thunder Tribulation na dilaw, nagtagumpay naman dito ang ating bida. At nasaksihan naman ito ng lahat. Nasabi ni Gu Xuanchen na nagtagumpay siya na basbasan ang Primordial Fruit ng Thunder Tribulation at sabi pa niya na ang Thunder Tribulation ay magagamit ito ng walang kahirap-hirap ng Xiaoyao sect hanggang sa hinaharap. Masayang pinuri naman nila si Gu Xuanchen sa pag-angat nito sa isang level. Pumunta naman tayo sa Gu Family Hall. Habang nagko-cultivate si Gu Yuan pinagmasdan naman ito ng ating bida. Habang malapit na siyang matapos sa pagko-cultivate, biglang binuka niya ang kanyang mata at napansin niya ang ating bida. Sabay sa pagyakap ni Gu Yuan sa ating bida at sinabi niya na siya ay nag-insayo.
At nakisali naman si Xiaoming at Yamakap sa ating bida habang si Gu Xuanchen wala na lang masabi. Nakikilala naman ito ni Master Tauhay na si Xiaoming ay ang Primordial 3 at sabi pa niya na ang Primordial 3 ay napatransform ni Gu Xuanchen sa demon form. At pahabol pa ni Xiaoming na purihin siya ng kanyang master. Sabi pa ni Master Tauhay na hindi niya inasahan na ang Xiaoyao sect ay magiging kaalyado na nila at sabay-sabay nilang pinuri si Gu Yuan sa pagtagumpay niya sa pag-cultivate. Habang kinakabahan si Master Tauhay nagpasalamat siya na hindi niya kinalaban si Gu Xuanchen. Pinuri ng patriarch ng Xiaoyao sect ang uncle ni Gu Xuanchen. At pinipigilan naman ito dahil hindi na dapat siya ginaganito sa paggalang dahil siya ay naiilang. Nagsabi si Gu Xuanchen na pag-igtingin pa dalawa ang partnership nila para sa hinaharap sumang-ayon naman dito ang Xiaoyao patriarch. Nasabi na lang ni Gu Yuan sa ating bida na kung nakikita ba ng kanyang ama ang pagtaas ng Gu family. Nasabi na lang ito ni Gu Xuanchen na gaano ito kaganda. At sinabihan ni Gu Xuanchen ang kanyang uncle na sundan siya sumunod naman dito ang uncle ni Gu Xuanchen. Lumipas na ang ilang araw. Sa lugar pa rin ng Gu family. Tinanong ni Gu Xuanchen ang second uncle niya na noong nawala ang kanyang ama mahigit na 2 taon na nakalipas saan na ito ngayon. Nasabi na lang ni Gu Xuanchen na si Gu Quanhua ang tatay ng katawan ng ating bida at nakita ni Gu Xuanchen ang alaala nito noong bata pa ang nagmamay-ari ng katawan ng ating bida na habang tinuturuan ni Gu Quanhua ang kanyang anak kung paano humawak ng espada. Sabi pa ni Gu Xuanchen na noong bata pa ang nagmamay-ari sa katawan ni Gu Xuanchen ay mahal na mahal ito ng kanyang ama na si Gu Quanhua. Sinabihan ni Gu Quanhua ang kanyang anak na tandaan niya na ito ang dignidad sa pagiging warrior. Noong napunta si Gu Xuanchen sa Lu family ang ama ni Gu Xuanchen ay umalis. At sabi pa ng uncle ni Gu Xuanchen umalis ang ama ni Gu Xuanchen ay hindi dahil galit ito kundi ito ay umalis ito kahit labag ito sa kanya para iligtas si Gu Xuanchen. Nabigla naman dito si Gu Xuanchen at nasabi na lang ni Gu Xuanchen umalis pala ang kanyang ama sa kanilang angkan para lang mailigtas si Gu Xuanchen. Nagtanong din ang ating bida tungkol sa kanyang ina. At sabi pa ni Gu Xuanchen sa pagkaalam niya na namatay ang kanyang ina matapos ipinanganak si Gu Yuan. Sinagot naman ito ng uncle ni Gu Xuanchen na ito ang sinasabi nila pero ang ina ni Gu Xuanchen ay galing sa malaking pamilya na Wanggu Prefecture at ang mga totoong nangyari ay matapos ipinanganak si Gu Yuan ang ina ni Gu Xuanchen ay nagpasya na bumalik sa kanyang clan. Nabigla naman dito ang ating bida sa mga nalaman niya. Naalala naman ni Gu Xuanchen ang Wanggu Prefecture ay ang lugar na may malakas na aura sa Southern Wilderness isa ito sa local big families. Noong puwersahang kasal ng ating bida kay Luo Shengzhou ang ama naman ni Gu Xuanchen ay umalis para hanapin ang kanyang ina sakali tulungan sila ng big family sa pagligtas sa ating bida sa kamay ng Luo family. Habang naglalakad sila pinuri ng uncle si Gu Xuanchen dahil ang bida natin ay lumakas. Nagsabi si Gu Xuanchen sa kanyang uncle na babalik siya pagkatapos niya sa kanyang paglalakbay. Punta naman tayo sa Wanggu Prefecture naglalakbay pa rin si Gu Xuanchen patungo sa lungsod. Biglang huminto ang ating bida. Dahil naramdaman niya at hindi niya inaasahan na malakas ang bug zone ng spiritual energy dito. Sinabi ni Gu Xuanchen na sa lakas ng spiritual energy dito pwede siya dito mag-cultivate. At nasabi pa niya na tutulungan niya si Gu Yuan na makapiling ang ina at ama niya at gagawin niya kahit pumatay pa siya ng 2 ibon gamit ang isang bato. Maya-maya pa nagpa siya si Gu Xuanchen na mag-cultivate dito. At umupo na ang ating bida at sinimulan niya na ang pag-cultivate. Sa pag-cultivate niya dumadaloy sa kanya ang spiritual energy sa paligid. Habang nagku-cultivate ang ating bida may lumitaw sa likod niya na portal. At may nagsalita at tinawag niya na grandpa ang kasama niya at sinabihan niya ito na kung bakit nilagay ang formation sa entrance ng kuweba. Sinabi naman ng kanyang grandpa na para hindi sila makalabas. Nasabi ng grandpa na ito ay ang phantom formation ito ay makakatulong sa cultivator at hindi ito pang-atake na formation. Nasabi na lang ng grandpa na dahil hindi makakatakas siya putalasin na lang niya ang pag-iisip ng bata gamit ang pag-aaral sa formation. Nabuntong hininga na lang ang bata at nasabi na lang niya na minalas siya dahil hindi siya makakalabas at magsasanay na lang siya kasama ang kanyang grandpa na manguha ng mga halamang gamot. Pagkalipas ng ilang araw, habang naglalakas si Gu Xuanchen nabuntong hininga na lang siya, at parang hingal na naglalakad ang ating bida.
Biglang tinuro ng bata ang ating bida at sinabi niya sa kanyang grandpa na may nakita siyang tao at pinigilan naman siya ng kanyang grandpa at sinabihan niya ito na huwag magpadalos-dalos. Napansin naman ito ng ating bida at sabay niya itong tiningnan. Sinabihan ng grandpa ang ating bida na huwag niya nalang pansinin ang kanyang apo. Sumang-ayon naman dito ang ating bida at nasabi na lang niya na kung natrap ba sa formation ang mag-apo. Sinagot naman ng grandpa ang tanong ni Gu Xuanchen na ang formation ay Kat-Anje Tangi at sabi pa niya na kung saang sekta na bibilang ang ating bida. Sinagot naman ito ni Gu Xuanchen na galing siya sa Xiaoyao sect. Pinigilan ng grandpa ang ating bida at nagmungkahi siyang samahan si Gu Xuanchen papunta sa patutunguhan ng ating bida. Nagpasalamat naman dito si Gu Xuanchen at sinabi niya na hindi na kailangan at sabay sa pag-alis ng ating bida. Nasabi na lang ng grandpa na kung bakit hindi niya alam na may tulad kalakas ni Gu Xuanchen ang Xiaoyao sect. Sinabi ng bata na sa Xian Kingdom ay may ika-4 siyang auntie dun at sabi pa niya na ang auntie niya ay kasali sa Xiaoyao sect at bakit hindi ito nasa Xiaoyao sect ngayon. Tumugon na naman ng grandpa na ang kanyang 4 na auntie ay nasa Xian Kingdom dahil nandito ang mga master ng formation at mga iba't ibang hinyo. Nagtanong naman ulit ang bata na kung anong klaseng mga master at hinyo sa Xian Kingdom at pareho lang ba ito sa kanyang grandpa. Sumagot naman dito ang grandpa na hindi niya kasing galing mga master at hinyo sa Xian Kingdom at kahit ang Phantom Formation ay hindi niya kayang paangatin. Nasabi pa niya ang gamit niyang formation ay lunge siya kapag 6th level formation master ang umatake sa kanya. Pumunta naman tayo sa Wanggu Prefecture Main City. Habang hawak ng ating bida ang Jade Pendant pinagmasdan niya ang lugar. Ang Jade Pendant pala ay bigay sa kanya ng ikalawa niyang uncle noong nasa lugar pa ng Gu family si Gu Xuanchen at ang Jade Pendant na ito ay naiwan ng ama ni Gu Xuanchen. At nasabi na lang ni Gu Xuanchen na ang Jade Pendant na ito at di na tinuloy ni Gu Xuanchen ang kanyang sinasabi. Dahil ginamit niya na ito gamit ang Divination of Sky and Star Art. At tumaas ang range ng paningin ng ating bida. Nakita ng ating bida ang dalawang nilalang. At pinagmasdan niya ang dalawa. Habang nag-uusap ang dalawang babae na sabi na lang ni Gu Xuanchen na nakita niya na ito. Punta naman tayo sa resto. Habang padabog na nilagay ng babae ang kanyang baso sa lamisa pinipigilan naman ito ng kanyang kasama na uminom. Si Miss Chi Chan at galing ito sa Chi family siya ang babae kanina at nasabi na lang niya na iwanan na lang siya ng kanyang kasama na babae. At may nagchismisa na dalawang hangal hihihi sabi pa ng isa na kilala niya ang umiinom na siya si Miss Chi Chan galing sa Alchemy family at bakit siya umiinom dito sinagot naman ito ng kasama niya na nabalitaan niya na si Young Master Han the legendary alchemy genius ay nagkaroon na ng ibang asawa at ikakasal na silang dalawa. Sabi pa nila na masama ang ginagawa ni Miss Chi Chan sa pag-iinom at ngunit inutusan ni Miss Chi Chan ang kanyang kasama na si Xiaoyu na lagyan niya ulit ng alak ang kanyang baso. Hinanap ni Gu Xuanchen si Xiaoyu sa bantay at pinatuloy naman ito ng bantay bilang guest nila. Habang nakaupo ang ating bida, nasabi na lang ni Gu Xuanchen na ang hininga ni Gu Quanhua at mahihirapan siyang hanapin ito at pagtuunan niya ito ng pansin sa loob ng 1 taon. At may lumapit na chicken sa ating bida at tinanong niya ito kung ano ang kailangan ng ating bida. Sinagot naman ito ng ating bida na 2 cases ng wine sinunod naman ito ng chicken. Habang namumula ang chicken na si Chi Chan sa ating bida, napahawak na lang siya sa kanyang bayawak. Nagtanong naman si Xiaoyu kay Miss Chi Chan kung ano ang nangyari sa kanya. Habang umiinom ang ating bida biglang may tumawag sa kanya at tinawag siya na yung master. Nagsalita si Miss Chi Chan na kung naboboard ba si Gu Xuanchen na mag-isang umiinom at nagmungkahi siyang sabay na silang uminom. Pinayagan naman niya ito at pinaupo ni Gu Xuanchen si Miss Chi Chan para makapag-usap na sila. Si Miss Chi Chan nasabi na lang niya sa ating bida na ito'y nakakatuwa at tinanong niya ito kung saan ito galing at bakit siya nandito. Sinagot naman ito ni Gu Xuanchen na nagpunta siya dito dahil may hinahanap siya na pamilya na nasa Xian Kingdom.